na tumulong sa kanya. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang Masayang-masaya si Carlos dahil nawala na ang asungot sa bahay. Si Annalyn, mas magaan umuwi sa bahay ng walang asungot at silang dalawa lang mag-asawa ang nakatira. Makasarili at madamot si Carlos. Ayaw niyang may kahati siya kay Lynette. Sabi ng kaibigan, paano pre kung bumalik si Annalyn? Sagot ni Carlos, simple lang pare. Gagawa ulit ako ng paraan para umalis siya ulit dito. At para hindi na siya bumalik dito kahit kailan. Magkakatingin naman ang magkaibigan. Masama pa rin pala talaga ang ugali ng kaibigan nila. Ganyan din siya nung mga college pa sila. Samantala, nauna na sa Cañetes restaurant sina RJ at Giselle. Lagot sina Moira at Nerissa. Sinabi pa naman ni Moira na andun siya at nagdi-dinner kasama si Nerissa. Pero makakahanap ng pwesto si Moira. Nagkakape sila. Ito ang idadahilan niya para bumaba ang kinain nila. Nakatsyempo ng pwesto sina Nerissa at Moira. Maya-maya ay makikita sila ni Giselle at RJ. Lalapitan sila nito dahil gusto nila malaman kung magkasama ba sila ni Don Pepe. Sabi ni Giselle, Moira, magkasama raw kayo ni Papa kanina? Nasaan na siya? Sinabi ng driver na ikaw ang kikitain sa hotel. Anong ginawa mo kay Papa? Sabi ni Moira. Oh, hello Giselle. Ano naman ang binibintang mo sa akin? Pwede ba? Hindi kami nakita ni Papa. Baka nagtatampo sa inyo si Papa kaya ayaw niyang magpakita sa inyo. Alam mo naman ang matatanda, mga sensitive na. Dapat nga hindi niyo na hinahayaang umalis, yun ang mag-isa. Dahil baka hindi na makabalik sa inyo. Baka humina na ang memorya niya. Sabi naman ni RJ, magtigil ka Moira, hinulog mo rin ba si Papa sa hagdanan para mawala ang memorya niya? Kagaya ng ginawa mo sa akin? Sabihin mo na kung nasaan si Papa. Ikaw lang ang pwedeng gumawa ng masama sa pamilya ko. Wala nang iba. Sabi naman ni Moira, pwede ba Robert? Hindi ko magagawa yun kay Papa. Mahalaga siya sa akin dahil mahal mo siya at lolo siya ni Zoe. Subukan niyo kayang manawagan, baka sakali may mapala kayo. Dahil sa akin, wala kayong mapapala. Hindi kami nakikita ni Papa. Kung wala na kayong sasabihin pa ay umalis na kayo para hanapin siya. Sa pagmamandarin ni na RJ na makita ang tatay, ay umalis na rin sila agad. Samantala, pinaamin naman ni Nerissa si Moira kung ano ba talagang totoo. May kinalaman ba siya sa pagkawala ng father-in-law niya? Sagot ni Moira, yes. Wala na akong magawa. Nagpanik ako eh. Napukpok ko ang ulo ni Papa. Kasalanan naman niya kasi nakikialam siya sa mga plano ko. Nalaman na niya ang totoo dahil sa pesteng DNA test na yan. Alam na niyang hindi si Robert ang tunay na ama ni Zoe. Pag nagkataon, isusumbong niya ako kay Robert. Mas lalong mawawala sa akin si Robert. Pati na rin ang Apex. Mahal ko ang pamilya ko. Yan lang ang naisip kong paraan para mapigilan si Lolo Pepe. Kaya tulungan mo ako. Isikreto lang natin to. Kailangan ko ang kotse mo, Nerissa. Wala sa akin ang kotse ko. Nasa pulis na nagtago kay Papa. Sabi ni Nerissa, ito ang susi Moira. Pero ayaw kong madamay dyan, please lang. Sabi ni Moira, oo Nerissa, mag-iingat ako. Samantala dahil hindi naniniwala sina Giselle at RJ kay Moira, inabangan nila si Moira para masundan. Alam ni Giselle na may kakaibang kilos at plano itong si Moira. I sense something weird about Moira. Sundan mo siya, ang utos niya sa driver. Samantala kinausap ni Carlos si Zoe. Nag-aalala pa rin siya para kay Zoe. Sabi niya, marami akong nababalitaan sa iyo Zoe. Sabi ni Zoe, like what? Sabi ni Carlos, may nakapagsabi sa akin na involved ka raw sa pagkawala ni Don Pepe. Maiyak-iyak si Zoe dahil ama niya nga si Carlos at kahit anong sama niya, hindi pa siya nito nilalaglag. Ha? Alam mo na, hindi ko sinasadya. Si Mami ang may pakana nito. Tulungan mo ako Dad. Paano ang gagawin ko? Baka makulong ako. Nagtanong si Carlos. Bakit? Ano ba ang nangyari? Sagot ni Zoe. Sabit ka rin dito Dad. Alam na ni Lolo na hindi ko tunay na tatay si Daddy. Nagpa-DNA test siya. Nalaman na niya ang resulta.
Pinuntahan ni Lolo si Mami para paaminin kung sino ang tunay kong daddy. Nagpapanik kami pareho ni Mami. Napakpak niya si Lolo sa ulo hanggang sa nawalan siya ng malay. Tulungan mo kami. Kapag malaman nila na ikaw ang tunay kong daddy, sigurado kamumuhian ka ni Tita Lines. Hindi niya matatanggap ang panluloko mo sa kanya. Hihiwalayan ka niya. Nanlaki na ang mga mata ni Carlos. Hindi nila pwedeng malaman ang sekreto nila. Sigurado maghihiwalay sila ni Lines dahil sa pagsisinungaling niya. Sabi niya, hindi pwedeng mabuking tayo. Baka tuluyan na kami maghiwalay ni Lines. Mas malala kapag itakwil niya ako. Hindi ako papayag na mauwi lang sa lahat ang sakripisyo ko para kay Lines. Sabi ni Zoe, kaya nga tulungan mo kami ni Ma'am. Paano ang gagawin natin? Si Lolo nasa puder ng pulis na tumulong sa amin. Tinatago niya si Lolo. Buhay pa si Lolo pero nag-aalala ako sa kanya. Wala pang ideya si Carlos pero isa na rito ay magpakalayo-layo sila ni Lines. Pero paano? Paano niya yung gagawin? Pati si Carlos ay nalagay na rin sa alanganin. Samantala ang kalagayan ni Lolo Pepe, pinaiinom siya ng tubig ng pulis pagkatapos niyang pakainin. Nanghihina kasi si Lolo dahil sa pagod at gutom. Inalalayan at tinanong pa siya tungkol sa pakiramdam niya. Mapapansin ni Lolo Pepe ang ugali ng pulis. Sabi niya, mabait ka naman pala. Narinig niya si Lolo Pepe. Sabi ng pulis, sakto lang. Kung mabait ako, wala sana kayo dyan. Tatalikod na ang pulis at iiwan si Lolo Pepe. Biglang nagsalita si Lolo Pepe. 10 milyon. Pakawalan mo lang ako. Mapapatigil ang pulis sa laki ng perang alok sa kanya ni Don Pepe. Masusilaw siya sa 10 milyon. Pera na to. Hindi na niya susundin ang mga utos ni Moira at Balahadja. Bahala na sila sa mga buhay nila. Palalabasin niya ng laban si Don Pepe kaya nakatakas. Kailangan mailigaw niya si Moira at Balahadja. Ihahatid ng pulis si Don Pepe sa isang lugar na walang makakakita. Iiwanan niya ang matanda. Pero kailangan niyang makasigurado sa perang alok ni Lolo. Siguraduhin mong babayaran mo ako, Don Pepe. Kapag hindi ka tumupad sa usapan natin, babalikan kita. Nakataya rito ang buhay natin pareho. Sabi naman ni Don Pepe, oo, hindi ako sisira sa usapan natin. Kailangan lang sa akin ka kumampi. Tulungan mo akong isumbong si Moira kay Obeng. Kailangan malaman ng anak ko ang panlulokong ginawa ni Moira sa kanya. Kailangan ko rin ng hustisya sa mga ginawa niya sa akin. Tatawagan naman ng pulis si Giselle. Magpapakilala siya na siya ang kumuha kay Don Pepe at ipapaalam niya kung saan dapat sunduin ang matanda. Sabi niya, Giselle, kitain mo ang papa mo sa lugar na to. Ingatan niyo siya. Hindi siya dapat makita ni Moira at Balahadja. Mag-ingat kayo kina Moira at Zoe. Magkasabot sila sa kasamaan kay Don Pepe. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap.